Hello mga ka-fam! Good morning! Maaga nga pala akong nagising dahil maaga ko nga pala nga asikasuhin ng mag-ama ko. At ginising ko na rin tong asawa ko para makapag-asikaso na siya sa sarili niya. Itong ang bunso ko ay ginising ko na rin kaya nga naawa ko dahil nasarap pa ng tulog niya. Nang magising na nga sila ay agad ko na nga sila pinag-almusal. Kahit pupungas-pungas pa nga tong dalawa kong mag-ama ay minadali ko na nga silang mag-almusal dahil baka malit nga sila sa pupuntahan nila. Ay 15 na nga ng umaga at ang call time nga ng anak ko sa moving up niya ay 6 AM. Dapat nandoon na nga ang lahat. Kaya naman ay minadelay ko na paliguan si Sophie at inayusan. At ayan ang paborito niyang gawin ko, yung mini-makeupan ko siya. Pagkatapos ko na nga siyang make-upan, ibinihisa ko na nga siya agad ng kanyang uniform. Hirapan nga ako magsuot sa kanya na itong sapatos dahil maliit na rin sa kanya yung sapatos niya. At ito na nga ang final looks ng aking bungsong si Sophie. Pil na pil niya nga ang kanyang itsura ngayon. At syempre, ito din asawa ko ay nasikaso ko at hirap na hirap nga akong maglagay na itong pin ng kanyang ribbon dahil ang tigas-tigas nga. Ewan ko anong meron dito sa ribbon na to. Pagkatapos ko nga silang asikasin ay nagpaalam na nga sila para umalis. Kaya yan humalik sa akin ang bunso ko. Ang asawa ko nga muna ang umatid ng moving up ng anak namin dahil ako ay meron pa ngang nararamdaman at hindi pa talaga ako magaling. Kahit gusto ko nga sumama ay hindi rin pwede. Dahil isang magulang nga lang daw ang pwedeng sumama at yung may ribbon nga lang daw ang papapasukin sa may gate. Buti at mabait ang aking asawa at inaasikaso nga kaming mag-iina. At ito nga pala kaganapan ngayon sa moving up ni Sophie. Habang nagsisimula ang moving up ni Sophie at ito naman ako ngayon nagtatahi ng mga notebook. Ito nga ang aking libangan ngayon ang magtahi ng notebook at ito ay may bayad 3 pesos kada tahi ng isang notebook. Buti nga at meron akong ginagawang ganito at meron ako ngayong libangan. Ayaw ko nga rin nakatutok akong maghapon sa cellphone. Dinalahan ako ng tatay ko ng ganitong trabaho. At kahit paano ay may pinagkakakitaan nga ako. Pagkatapos ko nga magtahi ng notebook ay dumiretso na nga ako dito sa aming lababo at hinugasan ko na nga itong natitira naming hugasan. Buti nga ngayon at nakakakilos-kilos na nga ako. Pag wala nga akong nararamdaman ay talagang kumikilos nga ako dito sa bahay pero dahan-dahan lang dahil ayoko naman mabigla at mabinat na naman at baka masugod na naman ako sa hospital. At lilinisan ko na nga rin itong aming banyo dahil itong banyo na to ay matagal ko na nga nalinisan at hindi na nga nalinisan muli. At ngayon na nga lang muli malilinisan. Hindi naman din nililinisan ng dalawa kong anak na lalaki, lalong-lalo na yung asawa ko. Ewan ko ba, pati sila naglilinis ng CR. Hindi ko pa nga ito tapos ipagawang CR. Kapag may pera na ulit, tsaka ko na nga ulit ito ipagagawa para maayos naman tignan. Sa totoo lang, marami pa talaga ipapagawa dito sa bahay namin. Siyempre, kapag medyo nakakaluwag-luwag ay ipapagawa. Kahit pa unti-unti, ang importante ay mapaganda nga ang bahay kahit maliit lang. Pagkatapos ko nga maglinis ng CR, kinuha ko na nga yung mga bag ng mga anak ko para tanggalin yung mga gamit nila dito. Tatabi ko nga muna ang kanilang mga notebook at hindi ko nga itatapon dahil sayang din naman at meron mga pahinang hindi pa nasusulatan. At nagsimula na nga rin ako maglinis ng bahay. Ligpit ko na nga yung mga kalat-kalat dito sa ibabaw ng lamesa at dito sa ibabaw ng puan. Sa totoo lang maglilinis ako ngayon pero maya't maya ay makalat na naman to pag nandito na naman yung mga anak ko. Dito nga sa bahay ang makalat ay ang panganay ko at ang bunso ko. Pag nagliligpit nga ako ng mga gamit, maya-maya ay pakikialaman naman na itong panganay ko pati bunso ko. Kapag pinakialaman naman nila, hindi naman nila binabalik sa dati. Pag nakikita nga nilang malinis ang bahay, hindi nga sila titigil hanggat hindi ulit sila makakapagkalat at magdudumi. Pag uminit na nga ang ulo kaya hindi ko naman titigilan sila kadadaldal hanggat di nila malinisan ulit ang bahay. Ay sila din naman ang maririndi sa bunganga ko hanggat di nalilinisan ang kanilang kalat. Pagkatapos ko nga maglinis ay siya naman pagdating nito asawa at anak ko. Siya hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Mwah!